Good morning to everyone. Good morning. Muli tayo kay nagkatitipo sa mga ito dahil sa ating Diyos na nagkakda itong araw na ito mga pagpapalensya, pasalamatan at itaas na kanyang pangalan dahil siya po ang pinakabuti sa atin. Purihin ng Panginoon, ihanda po natin ang ating puso't isipan sa pagsamba sa ating Diyos, sa pag-awit, sa panalangin, sa pagbibigay, sa pakikinig ng kanyang salita. Siya Diyos sa kapurihan at kaluwalhatian, tumayo po tayong lahat para po sa worship and opening prayer. Psalm 145. I will extol you, my God and King, and bless your name forever and ever. Every day I will bless you, and praise your name forever and ever. Great is the Lord, and greatly to be praised, and His greatness is unsearchable. One generation shall commend your works to another, and shall declare your mighty acts. On the glorious splendor of your majesty, and on your wondrous works I will meditate. They shall speak of the might of your awesome deeds, and I will declare your greatness. They shall put forth the praise of your abundant goodness, and shall sing aloud of your righteousness. The Lord is gracious and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love. The Lord is good to all, and His mercy is over all that He has made. All your works shall give thanks to you, O Lord, and all your saints shall bless you. They shall speak of the glory of your kingdom and tell of your power, to make known to the children of your mighty deeds and the glorious splendor of your kingdom. Your kingdom is an everlasting kingdom, and your dominion endures throughout all generations. The Lord is faithful in all His words, and kind in all His works. The Lord upholds all who are falling, and raises up all who are bowed down. The eyes of all look to you, and you give them their food in due season. You open your hand, you satisfy the desire of everything, every living things. The Lord is righteous in all His ways, and kind in all His works. The Lord is near to all who call on Him, to all who call on Him in truth. He fulfills the desire of those who fear Him. He also hears their cry and saves them. The Lord preserves and who love Him, but all the weak He will destroy. My mouth will speak the praise of the Lord, and let all flesh bless His holy name forever and ever. Pagpapalagay mo na namin. O Diyos namin magpangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa iyo kami. Salamat po sa buhay na patuloy pinagkakaloob sa amin. Salamat din po sa mga biyaya at sa mga oportunidad na patuloy mo ibinibigay sa amin. Lalo na sa kaligtasan at sa proteksyon ng aming pamilya. Kami po ay muling lumalapit sa umagang ito dahil ako ang Diyos namin na mapagmahal, Diyos na maunuin, Diyos na handang magpatawad sa aming mga kasalanan. Ama, salamat at tinawag niyo kami ng inyong mga anak. Nawa ang iyong presensya ang maglaling ngayong umaga nito. At ang inyong salita ay may timing namin sa aming puso at isipan at sa aming mais pamuhay. Salamat din Panginoon sa iyo namin mga buhay na galing na ako sa iyo. At ito po ay aming isasalamatan at ito po ay aming gagamitin naman po sa kabutihan. Salamat Panginoon sa pag-ibig at katapat.
Sa pangalan po ni Jesus na aming pinagpitas. Amen. Inaanyahan ko po ang lahat upang umawit ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon sa pangunan po ng ating kapatid na si Lucio Chavez. Tumayo po tayong lahat upang umawit. A blessed morning to everyone. Good morning. Sinasabi sa Psalm 145, verses 1 to 3, I will extol you, my God and King, and bless your name forever and ever. Every day I will bless you and praise your name forever and ever. Great is the Lord and greatly to be praised, and His greatness is unsearchable. Ang salitang Lord na ginamit sa verse 3 ng mabagpuring awit ni David ay ang pangalan Yahweh. Ang pangalan ng Diyos na kanyang binigay ng kanyang bayan upang matandaan nila sa tapat siya sa kanyang mga pangako. Hindi niya sila iiwan, ni pababayaan man. Pinatunayan niya ito sa pamamagitan ng kanyang mga kahanghang gawa hanggang makapasok sila sa lupang pangako. Kaya ganito na lamang ang kagalakan ni Haring David na purihin ang Diyos. Desidido siyang itaas ang pangalan ng Panginoon hanggang sa kabilang buhay. Araw-araw ay pupurihin kita at aking pupurihin ang pangalan mo, magpakailanman pa mo. Sapagkat dakila si Yahweh at ang kanyang kadakalaan ay hindi masaya. Ganun pa man, lalo pang pinahayag ng Diyos ang kanyang kadakalaan at katapatan nang ipadala niya ang kanyang bugtong na anak sa dakong pinakamababa upang maging lingkod. At linisin tayo sa ating mga kasalanan. Ang bintang ng lahat ng ating mga kasalanan ay binilang sa Kanya dahil Siya ang umako ng kapurusang tayo dapat tumanggap. At dahil sa kagandahan loob ng Diyos, tayo ay pinawalang sala at ibinilang na matuwid sa Kanya. Kaya mga kapatid, halina't umawit at magbigay ng mataas na papuri at pasalamat sa ating dakilang Diyos at ating Panginoong Jesucristo. Good morning po. Halina't umawit ng papuri at pasasalamat sa ating dakilang Diyos at Panginoong Jesucristo. Kaya bigyan natin, Panginoon, alin sa kabila ng aming pagkukulang, biyaya na'y patuloy na laan. At tuloy siyang nagbibigay kanan. Kaya sa puso ng damdamin at tapatan niya'y aming pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay. Magmula ka sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos aming pupurihin, sa buong mundo'y aming awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Magmula ka sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging
Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat pighati, tagumpay man ay naroon. Naluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo ngalay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Let us sing hallelujah to the Lamb. We stand in the midst of the multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words good enough to thank you. There are no words to express our praise, but we will lift up our voice and sing from our hearts with all of our strength. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every town, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Lord, we stand by this in your presence, cleansed by the blood of the Lamb. We are your children, called by your name. Humbly we bow and we pray. Release your power to work in us and through us. We are changed to be more like you. Then all the nations will see your glory revealed and worship you. Let's sing hallelujah! Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise
Okay, so wonderful songs, wonderfully sung. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa ating pananalangin. So, pipitin po natin ang ating mga mata. Sa mga bata, tigong natin ang ating mga bibig. At tayo ay dudulog sa ating Panginoon. Sige po, let's pray. We love you, Heavenly Father. Nagpapasalamat po kami sa panibagong araw na binigay sa amin. Salamat sa panibagong pagkakataon. Tinipon niyo po kami after a busy week, after, dear Lord, after all that you have done for us, we are here once again, dear Lord, sa inyong harapan, to bless you, to sing praises, your name, to worship you in song, giving, and the same time in the study of your word. And so we thank you once again for this privilege, Panginoon, so that we can rest in your presence and find peace and comfort for our souls. We also thank you, dear Lord, that through this we are also given opportunity to minister to one another. And so we praise you, dear Lord, for who you are. Today, dear Lord, we come to you with humble hearts. We seek your presence, even as you speak to us, Panginoon, through your word. And so we pray that you would grant us wisdom, so that we would understand, so that we would not only be mere listeners, but that we would be doers, Panginoon, also of your word, that we would be followers. And so we pray, dear Lord, and we pray, Panginoon, and thank you for the ministry that you have placed in our hands. Salamat, Panginoon, that through this we are able to remember one another, we are able to bear one another's burdens in love, and so we are also able to point one another to you, our Lord Jesus Christ. So grant, dear Lord, as we remain faithful to you, may you also help us, Panginoon, grow in the saving knowledge of our Lord Jesus Christ. Grant us, dear Lord, to grow in faithfulness. And in doing so, may we also be able to point others to you, to point our families. O Lord, we also come to you with our concerns. We come to you, Panginoon, remembering our leaders. We understand that they are not merely servants of the people, but that they are ultimately your servants, your ministers, whom you have placed in positions of authority to seek the welfare of the people, to protect them. So we are thankful, Panginoon, for the authority you have placed over us through them. And while at times, Panginoon, we understand na, that we do not see the things that are happening, and we do not understand, Panginoon, yung mga bagay-bagay na nangyayari sa paligid namin, or even yung decisions ng aming mga leaders. Nevertheless, we pray for them. Grant wisdom upon them. We pray, Panginoon, that as our brothers and sisters in government continue to teach your word, so we pray that the principles of your word will be seen, Panginoon, sa in how they conduct their business, at saka yung mga day-to-day transactions nila, in how they interact, dear Lord, with the people. Oh, dear Lord, that you would be glorified in our midst. And so we pray, dear Lord, that even as our leaders continue to lead our country,
We express, Panginoon, our contentment and happiness in you. Because you are God and you sit on your throne. You rule above all powers and above all authorities. And for this reason, Panginoon, we can continue in our day-to-day lives in accordance to your will. We can sleep soundly at night as well. Dear Lord, we also pray for one another. We also have, Panginoon, some concerns about our health. We thank you, Panginoon, for those of us na pumasa sa mga exams nila at saka nakapag-pass ng mga requirements. And so we thank you, dear Lord. We thank you, dear Lord, dahil yung iba sa amin, Panginoon, ay we can move forward doon sa mga processes that are expected para sa makapagpatuloy sa aming mga sa work, and at the same time doon din sa aming mga studies. Dear Lord, we pray for Jana sa kanyang registration sa MPC next week. So, our prayer, dear Lord, is that maging maayos yung processing nila at ma-consider din po siya. We also pray, dear Lord, for Jonah sa kanyang application sa ibang department, sa payments. We understand na nagpasa na po siya ng kanyang intent, and so they will be scheduling him for an interview. We ask, dear Lord, in accordance to your will, na tulungan niyo po siya na sabihin yung mga dapat na sabihin regarding sa kanyang transfer, and at the same time in what he can contribute, Panginoon, doon sa magiging bagong department niya so that he can be considered. So grant wisdom, dear Lord, sa kanyang mga sasabihin din. Dear Lord, we also thank you dahil pumasa si Toto sa kanyang exams, and so he can move forward, Panginoon, doon sa process na sa mga requirements sa kanya, Panginoon, sa kanyang job. We pray, dear Lord, that you will grant him wisdom. Show him, dear Lord, your beauty and majesty, that he would continue to know you, and that he would bless your name as well. We also pray, dear Lord, for those of us na may mga kailangan pang tapusin, especially sa mga students namin, na nakafocus, Panginoon, for the last quarter of the year. We pray that they would pass their exams at saka yung mga requirements nila with flying colors. Dear Lord, we also ask that you would continue to provide for us sa mga needs namin as we continue, dear Lord, to live each day. We are thankful, Panginoon, sa gift of work that you have given us, so that through this, we are not only able to provide for our families physically, but that in the end, dear Lord, because it is you who are our great provider, you are most glorified, Panginoon, sa aming mga buhay. And so, we are thankful, dear Lord, that through this, we can enjoy the work of our hands and that we can bless you. O Lord, we pray that you would remind us as well that we are not just providers physically sa aming mga families, but because you have given us our families as our first ministry. So we pray, dear Lord, that we would also be equipped in being providers spiritually rin sa aming mga families. O Lord, you have called us to care for our families. And this care does not simply extend physically, but that you would want our children, you would want our loved ones to know your goodness, to know your faithfulness. And so we pray that you would grant us the boldness, you would place in our hearts and in our mouths the words that we need to speak. May they see in us, dear Lord, your excellencies.
May we reflect, dear Lord, your glory as we speak about the good news of Jesus Christ. At times, dear Lord, we can be hard, and so the people around us interpret us as angry people. But that, dear Lord, we ask for forgiveness, that we were not able to glorify you, that we would be like Moses. We were like Moses when he did not glorify you in the face of the people, when the people grumbled about water. Oh Lord, we pray that you would grant us patience as well. Give us the words that we need to speak. Give us a heart for your people, so that we know the words to say, and that we would care for them with the love that you have for them as well. At the same time, we pray, dear Lord, that you would help us to present as well the truth, your truth. A truth that brings about newness of life. And so we pray, dear Lord, that may you help us in studying your word. And give us, dear Lord, a heart for your people as well. O Lord, we pray also for those of us na may mga allergies ngayon, may sakit and who could not be here, or may mga appointments. We pray for that you would extend your healing hands upon us. We would be well. We pray for your protection sa mga babiyahe pa lang, Panginoon, pabalik. And we pray that they would get back, Panginoon, they would come back safe and sound sa kanilang mga families. We thank you, dear Lord, for also sa dahil natapos na yung quarantine para kay Giselle at naging maayos, Panginoon, yung kalagayan ni Baby Eli. We pray, dear Lord, that you would continue to grant strength sa kanila. And at the same time, we pray that may you continue to provide for their needs as well. We look forward, Panginoon, that they would join us once again in worshiping you. And so we pray that you would grant them strength. And just as you provide her with strength, so we pray also for one another. That you would give us good health also, and that we would commit to this, understanding that our bodies are not our own, but it is a gift from you. And at the same time, our bodies, in spite of our sins, Christ has redeemed our bodies as well. And this is the reason He came down. He came down to be a man and redeemed us as well, Panginoon. And so, we understand that we ought to take care of our bodies. We pray, Panginoon, that we would not only commit to a life of good health, but that of wellness also. As we see in your word, because you created us in your image and likeness. And you continue to mold us into the image of your Son, Jesus Christ. So we pray, Panginoon, that we would continue in the calling that you have given us. To care physically, Panginoon, for our bodies as well. We pray also, dear Lord, for Ate Rose sa kanyang insomnia. She hasn't been able to sleep these past 3 days. We pray, dear Lord, that you would grant her peace also. Whatever is troubling her, we ask, Panginoon, that you would grant her to see the peace that comes from you. May you place this in her heart and in her mind as well. She did not mention kung ano yung reasons for her lack or difficulty sleeping. But dear Lord, you see what is in her heart, and so we pray that you would we pray, dear Lord, that may you also take away what needs to be taken away. Help her, Panginoon, sa as she goes through yung process of grief also during this time.
Dear Lord, we also thank you for the improved condition kay Kuya Leonardo at sa kanyang sugat. This was our prayer item last week, and he is here, Panginoon, with us, worshiping you. And so we pray, dear Lord, that you would continue to grant him strength. If according, Panginoon, to your provision sa kanya, if there is a requirement na magpatingin sa doctor, then we pray, dear Lord, that may you also grant that direction and the needed provisions for it. We also pray, Panginoon, for the ushering training after the food fellowship. We pray, dear Lord, that you would grant us teachable hearts and minds so that we will be able to listen. May you also be with our teacher, Panginoon, and grant wisdom and guidance sa kanyang paghahanda para sa ituturo mamayang hapon. Dear Lord, we also come to you now to seek wisdom and to hear from you. And as you prepare our hearts and our minds, we pray, Panginoon, that you would also give us teachable hearts. May you speak to us, grant us to hear your voice, so that as you call, we would respond. We would respond to you, we would approach with awe, with reverence. And as you do so, we pray, dear Lord, that may you grant us wisdom from your word, so that we would know, Panginoon, how to respond to you. And in doing so, we pray, Panginoon, that you would change us, and we would be changed. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Ngayon po ay dadako po tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na magmumula po sa Matthew chapter 6 verses 16 to 18 and Romans chapter 11 verses 35 to 36 sa pangunguna po ng ating kapatid na si Jonah Fairbanks. Tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa ating Diyos. Matthew 6 verses 16 to 18 says, "And when you fast, do not look gloomy like the hypocrites, for they disfigure their faces that their fasting may be seen by others. Truly, I say to you, they have received their reward. But when you fast, anoint your head and wash your face, that your fasting may not be seen by others, but by your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you." Romans 11 verses 34 to 35 verses says, "For who has known the mind of the Lord, or who has been his counselor, or who has given a gift to him that he might be revealed?" This is the word of the Lord. Praise be to God. Tunay nga ang salita ng Diyos ay katotohanan, at ito ay kanyang kinasihan. Nagtuturo ito ng katotohanan tungkol sa ating Diyos. At ito rin ay nagsasaway at nagtutuwid sa bawat pananampalataya. Sinasanay tayo nito kung paano ang matuwid na pamuhay ayon sa kanyang kalooban at kung paano ang tamang pagsamba sa tunay at nag-iisang Diyos. Ayon po yun sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. Ngayon po ay hatid sa atin ng ating pastor, Pastor Raymond Benzer, ang salita ng Diyos mula sa ating binasa sa Matthew chapter 6 verses 16 to 18, Romans 11 verses 35 to 36. Nawa ang banal ng Espiritu ng Diyos ang pumilos at tumulong sa atin sa araw
na ito upang makita natin ang kagandahan at ang katakilaan ng kanyang salita, ang ebanghelyo ng ating Diyos at tagapagsalita na si Yeso Kristo. Good morning. Okay, so sa umagang ito, we now approach yung last installment sa ating series on fasting. At ang title ng ating magiging sermon ay Why Does God Reward Fasting? Or pwede nating sabihin, Why Does God Reward His people when they fast? Na makikita doon sa ating passage or doon sa binasa kanina ng ating mga kapatid sa Matthew 6:17 to 18 at saka Romans 11. This time naman po, hayaan niyo pong basahin ko po ang ating passage sa Tagalog sa Romans chapter 6 verses 16 to 18. Start tayo sa 16 hanggang 18. At ganito po ang sinasabi. So, buksan po natin ang ating mga Bibles sa Matthew 6, verses 16 to 18. At ganito po ang sinasabi, bukod dito, pagka kayo'y nangag-aayuno, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw na may mapapanglaw ng mukha, sapagkat kanilang pinasasama ang mga mukha nila upang makita ng mga tao na sila'y nangag-aayuno. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, datapwat ikaw sa pag-aayuno mo ay langisan mo ang iyong ulo at hilamusan mo ang iyong mukha, upang huwag kang makita ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno, kundi ng Ama mo na nasa lihim, at ang Ama mo na nakakakita sa lihim ay gagantihan ka. Ito po ang salita ng Panginoon, purihin ang Diyos. Last week po, napag-aralan po natin na nais ng Diyos na panghawakan natin ang kanyang pangako ng gantimpala sa tamang pag-aayuno. He graciously blesses us when we faithfully follow Him. And when He blesses us, He also reveals Himself. He gives us a knowledge of Himself, and a desire of Him is increased in us. Mahalagang pag-aralan ito sapagkat nagkakaroon tayo ng maayos na pagkilala ngayon sa Kanya bilang Hari ng mga hari. At kapag nagkakaroon tayo ng maayos na pagkilala sa Kanya bilang Hari ng mga hari, nababago po ang ating buhay at nagiging maayos ang ating pagsamba sa Kanyang harapan. Sabi po ni J.I. Packer, isang Anglican minister and Christian book author, sa kanyang aklat na Knowing God, there is a difference between knowing God and knowing about God. When you truly know God, you have energy to serve Him, boldness to share Him, and contentment in Him. Magkaiba po yung kilala natin ng Diyos at may kaalaman tungkol sa Diyos. So when you know God, sabi ni J.I. Packer, you have energy to serve Him, boldness to share Him, and contentment in Him. So mga ito, panalangin ko po na buksan po ng Diyos ang ating mga isipan sa sinasabi niya sa kanyang salita ukol sa fasting o pag-aayuno at sa gantimpala na kanyang binibigay. Naway pakilala po sa atin ng scriptures na si Jesus po ang ating dakilang hari at manunubos at tanging kasiyahan po ng ating buhay para makatugon po tayo sa maayos na pamumuhay sa harapan ng Diyos, sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, at para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. Last week, or in the previous weeks po, tinanong po natin, nung una natin pinag-aaralan itong Matthew chapter 6 verses 16 to 18, tinanong po natin, how should Christians approach the discipline of fasting? So dito tinuro ng Panginoon kung ano yung tamang pag-aayuno versus yung mali or yung way ng mga mapagpaimbabaw. Sa verse 16, in-expose niya yung mga hypocrites kung paano daw sila mag-fast at ang motibo nila. Ang gusto lang nila ay mapansin sila ng mga tao
at papurihan sila ng mga tao. Sabi niya sa verse 16, so itong mga bagay na ito, natutunan natin na when you fast, don't do it to gain the attention and admiration of men. Don't do it to gain the attention and admiration of men. At maliwanag doon ang sinabi ng ating Panginoon. And then in verses 17 to 18, sabi niya, when we fast, do it with a clear intention to be seen by God. Ang hinihinga natin ng approval sa pag-fast natin, ang fasting na pag-aralan po natin ay kasama every time na tayo ay nananalangin. Ang fasting ay handmaiden ng pananalangin. And so when we pray, when we fast, we do not seek the admiration or attention of men. Rather, we seek with a clear intention to be seen by God. Ang hinihingi natin ay ang approval ng Diyos. So kapag nag-aayuno tayo, sinasabi po natin, we love God. We prefer Him more than His gifts. Yes, we recognize God is the giver of good gifts, but we prefer Him more than His gifts. So ang fasting is not only an expression of love for God, it is also a test para mapatunayan na totoo ang pagmamahal natin sa Diyos. Napag-aralan natin na ang pag-ibig ay tinitest. Hindi sapat yung sinasabi lang. Di ba? Lagi na lang natin naririnig na kapag pag-ibig, sinasabi nila na actions speak louder than words. Hindi ibig sabihin nun na hindi mo nasasabihin ang I love you. Pero ang ibig nila sabihin, kung totoo mo akong mahal at kung totoo yung sinasabi mo, kailangan patunayan mo yan sa pamamagitan ng gawa, ng action. Therefore, ang totoong pag-ibig ay tinetest yan, pinapakita yan. At ang pag-ibig natin sa Diyos ay isang test din. Hindi lamang ito expression of love for God, it is also a test para mapatunayan totoo ang pagmamahal natin sa Diyos. And then, following that, tinanong din po natin what reward should we seek in fasting. Meron bang binibigay ang Panginoong Jesus na detalye tungkol sa gantimpala ng pinagkakaloob ng Ama? Yes. Sa verses 17 to 18, God Himself is the reward that He gives to His people. God Himself is the reward that we should seek. Sa pananalangin at pag-aayuno, hindi po masama na panghawakan ang pangako ng Ama na gantimpalaan tayo ng Diyos. Because it is God whom we seek in fasting, because it is Him who we want, God Himself will then be our reward. Today, ang tanong natin sa passage na ito, why does God reward them? Why does God reward our fasting? Punta po tayo sa verses 17 to 18. But you, when you fast, anoint your head and wash your face, so that your fasting will not be noticed by men, but by your Father who is in secret. And your Father who sees what is done in secret will reward you. Nung nagsimula tayo sa pag-aaral ng pag-aayuno, nagbigay po ang Panginoong Hesus ng babala laban sa maling pag-aayuno. Sapagkat ang danger sa pagpapaimbabaw ay exactly kung ano yung prayer request nila. Dahil ang gusto nila ay magpapansin sa tao, dahil ang gusto nila ay approval ng tao, ang sabi ng Panginoong Hesus, yan ang makukuha niyo. Yan ang gusto mo, ibibigay sa iyo yan. Pagkakaloob yan. Pero do not expect that your Heavenly Father is blessing you. Yes, masaya ka dyan sa nakuha mo, pero yan lang ang makukuha mo. Gusto mo yung mga bagay sa mundong ito, gusto mo yung approval ng tao, makukuha mo yan. But do not expect your Father in heaven to bless you. It is not a blessing at all. Sabi niya, truly I say to you, they have their reward in full. So yun yung makukuha natin. Kung gusto natin yung approval ng tao, kung nagpapapansin tayo, dahil pinapakita natin na nag-aayuno tayo, pinapaalam pa natin na nag-aayuno tayo,
yun yung makukuha natin. Gusto natin na hangaan tayo ng tao, yun ang makukuha natin, yun ang matatanggap natin. Sa kabilang banda, binigay ng Panginoong Hesus ang tamang pag-aayuno naman. Sabi po niya, sa pag-aayuno mo ay langasan mo ang iyong ulo at hilamusan mo ang iyong mukha. Dahil hangad natin na hindi ito mapansin ng mga tao, kundi ng Ama natin na nasa, sabi, saan? Ama natin sa lihim. Siya yung nakakakita. Siya ang nakakaalam nito. Dagdag pa ni Jesus, siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo. And now we will seek to understand the reason God calls us to expect from Him His reward. Ang ating passage po, pag tinignan po natin itong Matthew chapter 6, bahagi po ito, lagi natin babalikan yung background nito. Kailangan po nating maintindihan ang background nitong pag-aayuno sa Matthew 6. Bahagi ito ng isang group of verses from Matthew 5 to 7. Ito po ay isang mahabang sermon na binigay ng Panginoon sa harapan ng mga tao habang nakaupo po siya sa isang bundok. So, pag tinignan po natin ang mga study Bibles natin, ang subsection or title na nakalagay dyan sa taas, The Sermon on the Mount. At dyan umuupo ang Panginoon at pinakikilala niya na siya po ang hari ng mga hari. Siya po ang hari ng Israel. At noong unang panahon, kapag ikaw po ay hari, expected ka na ituro ang salita ng Diyos. The first order of the day, the first responsibility of the king is to teach the people the Word of God. Yun yung first responsibility ng hari. He is a representative of God Most High. At ganoon natin ginawa ng Panginoon. Therefore, ano ngayon ang background netong binigay ng Panginoon ukol sa pag-aayuno? Bakit kailangan i-correct ito? Sapagkat nais ng Diyos na pagpalain ang kanyang mga kinasasakupan. Hindi po siya Diyos na yung nasa isip natin kung nakakapanood po tayo ng mga pelikula at mga anime na may kinalaman sa mga gods and goddesses ng mga Griego o ng mga Romans. Malulupit ang mga Diyos nila. Pag hindi nila nagustuhan ang inyong alay, papatayin ka on the spot. Pero hindi nila sasabihin kung paano ka mag-aalay. Ina-assume lang na alam mo. Pero ang Diyos, napakabuti niya dahil sinasabi niya kung paano mo ikaw conduct ang buhay mo sa kanyang harapan. Dito sa Matthew chapter 5, 6, and 7, actually pinag-aralan na natin ito, somehow, nung nagkaroon tayo ng sermon series on the Lord's Prayer. At sinabi ko na ang background nito, dahil si Kristo ang hari, at noong unang panahon, hindi ka pwedeng basta pumasok lang sa bulwagan ng hari. Ang ginawa ni Kristo, binuksan niya ang malaking pintuan ng kaharian at pinapasok ang kanyang bayan at pinakilala ang kanyang sarili na siya yung hari. At tinuturuan niya tayo ngayon dito sa Matthew 5, 6, and 7 kung paano humarap sa hari. Ganun ang ginagawa niya. Tinuturuan niya tayo ngayon. Saan ka nakakita ng hari na ganun? Wala. Wala tayong makikita ang ganung hari sa mundo nito. And in His goodness, and in His grace, we see now, why does He want to bless His people? Puntahan lang natin ang Matthew chapter 5, verses 3 to 12. Nang simulan po niya ang pag-aaral tungkol sa Sermon on the Mount, yung iba sa atin mga Catholics. And I understand, yung iba sa atin nanggaling sa Roman Catholicism. And may emphasis regarding dito sa Sermon on the Mount o yung tinatawag natin na Beatitudes. Ang Beatitudes po ay considered as the ethics of the kingdom. Babasahin ko po yung background nito o babasahin natin yung passage sa Matthew 5, 3 to 12 as background doon sa pag-aayuno. Ganito ngayon, ang sinasabi sa Matthew 5 verses 3 to 12. Sabi ng Panginoon Jesus, "Blessed are the poor in spirit." At ganito niya sinimulan ang kanyang sermon. "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth.
Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you, falsely on my account. Tapos he ends this section with what? Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven, for so they persecuted the prophets who were before you. Ang punto dito ng Panginoong Jesus, uulitin ko po, ay nais ng Ama na pagpalain ang kanyang bayan, ang mga sumusunod kay Kristo. Sa original language, ang salitang blessed dyan, o blessed, ay naka-plural form ito. At nangangahulugang happy, o mapalad sa Tagalog. Pero sa original language, simple lang, happy. Kaya sa ibang translations, mababasa natin, happy are those, or happy are the meek, happy are those who hunger and thirst. Happy. It's all about being happy in the kingdom. Paano ba ang buhay natin sa kaharian ng Diyos? At itong happiness na ito ay ang environment na pinagkaloob ng Diyos para sa mga tapat. It is basically the kind of life that God wants His people to have in His presence. It is a happy life. Pero we must understand that yes, God intends to bless His people. Pero kung iniisip po natin na magagawa natin ito o makukuha natin yung happiness na ito sa pamamagitan po ng sarili lang nating mga gawa o lakas o dunong sa harapan ng Diyos para tayo ang hangaan at papurihan ng mga tao, nagkakamali po tayo. Uulitin ko po. Yes, sinasabi ng Diyos dito na tinuro po kasi sa atin sa kultura natin na itong blessed are those ay dapat nating gawin gamit ang sarili na nating lakas. Hindi po yun ang intensyon ng hari. Ang intensyon niya dito, kaya nga descriptive siya, hindi siya command form. Hindi siya kinomand. Ang sinasabi dito ng hari, blessed are those. It is a reality that the Father wants to bless those who follow the Son. Hindi siya command na dapat mong gampanan. O makikita na ito, kumbaga sabi niya, nakikita ito sa aking mga kinasasakupan. Ngayon, hindi mo dapat ginagawa ito gamit ang sarili mong lakas, gamit ang sarili mong dunong, hindi mo ginagawa ito gamit ang kung sa tingin mo kaya mong gawin ito na iniisip mo sa sarili mo lang. Hindi. No doubt. Kasi kung iisipin natin na gano'n, talong tayo doon sa pinakahuling bahagi ng Sermon on the Mount. Ang warning ni Jesus Christ, ganito. May dalawang klase ng tao. May isang tao na gumawa ng kanyang bahay sa bato. Those who listen to my words are like this man who made his house upon the rock. And then there's another kind of man who made his house on the sand. At dumating yung bagyo at nabuwal yung kanyang bahay. Kailangan nating makinig kay Jesus kung anong sinasabi niya tungkol sa Ama. Hindi pwede yung sarili nating kagustuhan ang paiirali natin dito. Otherwise, magiging tulad tayo doon sa mangmang na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan at nabuwal ang lahat ng kanyang pinaghirapan. When we look at the scriptures, on the one hand, we see na wala tayong pag-aari sa mundong ito. Dumating tayong hubad, at lahat ng nasa sa atin ay pinagkaloob lamang sa atin ng hari. Wala tayong maaari ipagmalaki. On the other hand, dahil lugmok tayo sa ating mga kasalanan, hindi din tayo deserving ng pagpapala. Ang dapat para sa atin na, kung hihingin natin sa Diyos ang fairness and justice, dapat tayo hatulan. At yun ang nararapat sa atin, kapahamakan. Ganun pa man, ang Diyos ay
gracious. He is a gracious provider. In His goodness and grace, pinahayag niya na siya ang giver of good gifts. He desires that we be blessed or that we experience happiness and satisfaction under His rule. So why does God reward fasting? Number one, because God wants us to find our satisfaction in Him. God wants us to find our satisfaction in Him. Number one. Merong iba na ganito po kung mag-isip. Pinaghandaan ko ang aking pag-aayuno at pagdarasal para hindi ako mapansin ng iba. At malamang, pero at the back of his mind, ganito yung tumatakbo sa isipan niya. Maaaring pinaghandaan niya at no doubt, ayaw niya na mapansin siya ng mga tao. Pero, at the back of his mind, ang gusto niya ganito, may gusto siyang mangyari. For example na lang, ma-inspire ang mga anak ko na manalangin. Dahil nakikita nila ako nagpipray. Or, ma-inspire ang mga kasama ko sa bahay dahil nakikita nila ako nagfa-fasting. O, makakakilala sa Panginoon ang aking roommate o yung mga katropa ko dahil nakikita nila akong nagpipray at nagfa-fasting. Pansin natin na hindi naman niya hangad na yung paghahanga ng iba. Mabuti ang layunin niya dahil nais niyang makakilala ang kanyang mga kasama sa bahay, yung kanyang pamilya, yung mga katropa niya, yung mga kaibigan niya. Ang problema lang po sa ganitong pag-iisip ay inilagak niya ang effectiveness nitong spiritual discipline doon sa nakikita ng tao, hindi sa kalooban o kamay ng Diyos. Effective daw ito dahil nakikita nila na ginagawa ko ito. Ang nangyayari ngayon, bibili ka ng mamahaling bagay, there is happiness. Bibili ka ng bagong kotse, there still is happiness. Bili ka ng bagong damit o bagong bag, bagong sapatos, there is happiness. But it is not the happiness that will save you. And that is not the happiness. Hindi yan yung happiness na magtatawid sa'yo sa buhay na walang hanggan. So kung yan lang ang hinahabol mong happiness, ano sabi ng Panginoon? Yan ang dapat na matanggap mo. Yan sa'yo. Yan ang gusto mo eh. Bigla kong natandaan yun. Yung nag-officiate ako kahapon ng isang burial ceremony. Nalulungkot ako dahil nag-conduct ako ng pagtatalaga sa lupa ng isang namatay na ako mismo, walang assurance na nakakilala sa Panginoon. Kaya ako nasasabi ito dahil hanggang sa huli, napansin ko yung pamilya. Sinasabi nila, oo, na kesyo Baptist sila, kesyo Christian sila, pero pag tinignan mo, may pagmamahal ba para sa Panginoon? Siya ba ang focus ng buhay nila? Ang lumalabas, hindi. Hindi. Iba ang naging focus. Kung mahal natin ang taong ito, kung dito nga sa lupa, pag kinasal ka at sinabi ng asawa mo, gusto ko ako ang maging focus mo. Sa lahat ng gagawin natin, dapat ang focus natin ay isa't isa. Sa langit pa kaya yung relasyon, yung ugnayan natin sa Diyos, sa tingin pa natin, papayag ang hari na hindi siya magiging focus, tapos bibigay niya lahat ng pagpapala, pero wala tayong ginawa sa lupa kundi magkalat. Ano ini-expect natin kung hindi siya magiging focus? Eh di kung ano yung ninanais natin, yun lang. Doon ka lang. Kung gusto mo ng kasiyahan dyan, dyan lang. At hindi ito sinasabi sa atin, itong katotohanan ito, hindi sinasabi sa atin, hindi natin makikita yan sa media. Kasi busy sila na maghanap ng kasiyahan at entertainment sa mundong ito. Hindi ko sinasabi na masama ang entertainment.
may oras at panahon sa entertainment. Pero uulitin ko, ang nais ng Diyos ay focus mula sa Kanyang mga anak. May layunin ang sambahayan ng Diyos. At dahil tayo ay bahagi at ibinilang sa Kanyang sambahayan, natural kung ano yung layunin ng pamilya, doon tayo. Doon tayo. At binigyan niya, at ito yung mga pagpapala na binibigay niya. Ngayon, He wants us to have that happiness. And He is giving it. Ang question, tatanggapin ba natin? Number 2. Second point natin, why does God reward His people in fasting? Number 2, because the more we are satisfied in God, the greater our desire to be with Him in the next. The more we are satisfied in God, the greater our desire to be with Him in the next. Napag-aralan po natin na ang pag-aayuno ay binigay ng Diyos para ma-express natin ang ating gutom at kasiyahan kay Kristo dahil sa Kanyang pagliligtas sa atin. On the one hand, masaya tayo dahil lahat ng pagpapala ng katubusan ay nakamtan ni Kristo para sa atin. Ang Espiritu niya ngayon mapatnubay sa atin at nagpapalakas sa atin. Sa kabilang banda naman, hindi po tayo ganap physically. Hindi pa tayo ganap. Oo, nagsimula na ang new creation sa mga sumusunod kay Kristo. Nagsimula na. And God is continuing to mold us in Christ's likeness. Pero hindi pa tayo ganap physically. Hanggat hindi pa bumabalik ng pangalawang beses ang Panginoong Jesus, gutom at uhaw tayo sa Kanya. Now, baka iniisip mo natin, malamang yung mga mature, malamang si pastor, madalas dahil in fellowship with God, sila po yung busog spiritually. Hindi rin. Kung tutuusin, those who are mature and strongest in the faith, sila po ang gutom na gutom. The more na ma-experience po natin at mapatunayan na ang kalooban ng Diyos sa ating buhay ay kaaya-aya, mabuti, at kinalulugdan ng Diyos, the more na nagugutom po tayo para sa Kanya. We are not satisfied with this world. We will find, yes, there is happiness, pero yung happiness na ino-offer dito, hindi sapat. Dahil nalasap natin ang kabutihan ng Diyos, sabik ngayon tayo na matikman ito in greater measure. At alam na natin na ang makakapagpapawi lang sa ating gutom at uhaw, o pagkagutom at uhaw ay ang Panginoong Jesus mismo. Siya lang. Dahil siya yung makakasama natin sa walang hanggan. Dahil ngayon nalasap ang kabutihan ng Diyos, sabik tayo mamatikman ito in great measure. May sinabi po si John Piper sa kanyang aklat na Hunger for God. Sabi niya, if you don't feel strong desires for the manifestation of the glory of God, it is not because you have drunk deeply and are satisfied. It is because you have nibbled so long at the table of the world. Hindi dahil sa nabusog ka sa mundong ito. Hindi ka naman din talaga mabubusog sa mundong ito. Sabi niya, kaya wala kang desire to be with Christ when He comes, then kailangan po natin kainin ang Kanyang salita sa Kanyang hapag. Tigilan na po natin ang panginginain sa hapag ng mundong ito. Hindi ko sinabi na tumigil tayo sa pagtatrabaho. Hindi ko rin sinabi na tumigil tayo sa pakikipagkaibigan natin. Walang ganong sinasabi ang scriptures. Ang sinasabi lang ng scriptures, dahil sumusunod tayo kay Kristo, wala tayong business para sirain ang Kanyang salita sa mundong ito. Tinawag niya tayo para sumunod at ang lahat ng nagmamahal sa Ama ay sumusunod sa Ama, sumusunod sa Kanyang salita.
because we want a greater desire to be with Christ when He comes, then kailangan po natin kainin ng Kanyang salita sa Kanyang hapag. Habang nag-aayuno ang Panginoong Jesus at sinasaway ang Diablo, matatandaan natin yung Kanyang entrance into the ministry. Nung sinimulan niya ang Kanyang ministry in this world, tinukso po siya, di ba? 40 days, 40 nights nag-aayuno siya at nananalangin sa ilang. At bigla siya tinukso ng Diablo. Ano po ang sagot niya sa Diablo? Sinabi po ba niya, oy, ano ako, may happiness ka bang i-offer dyan? Sabi ba niya sa Diablo? Hindi. Sabi ng Diablo, eto ang ibibigay ko sa iyo. Diba? Etong bibigay ko sa iyo. Sabi pa nga sa scriptures di ba? O, gawin mong tinapay yan. Yung bato, magiging tinapay yan. Kung ikaw nga ay anak ng Diyos, gawin mo yan. Total, kaya mo namang gawin yan. At sinabi sa scriptures, pwede mong gawin yan. Anong sagot ni Kristo? Man shall not live on bread alone, but on every word that proceeds out of the mouth of God. Habang nag-aayuno siya, sinabi niya, man shall not live on bread alone, but on every word that proceeds out of the mouth. Ganun ang buhay ng tao. Every word that proceeds out of the mouth of God. When we define life now, we will define life as this. How do we live? We do not live on bread alone. Hindi puro kain lang tayo ng kain dito sa mundong ito. May mga pagkakataon na hindi rin tayo kakain. Sapagkat mas pipiliin natin na kainin ang salita ng Panginoon kaysa kain tayo ng kain. At binubusog natin ang ating mga tiyan. So why does God reward fasting? Number 1, because God wants us to find our satisfaction in Him. Number 2, because the more we are satisfied in God, the greater our desire to be with Him in the next. Number 3, because God intends that He alone is glorified in all of life. Because God intends that He alone is glorified in all of life. Nang sabihin po ng Panginoon sa verses 17 to 18, but you, when you fast, anoint your head and wash your face so that your fasting will not be noticed by men, but by your Father who is in secret. Inuulit lang niya ang una niyang pinahayag sa Matthew chapter 5. Sabi po niya, pakinggan natin yung sinabi niya sa Matthew chapter 5. Let your light shine before men in such a way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. By teaching itong Matthew 6:16 to 18, nais ng Panginoong Jesus na ibilang natin ang Diyos na pinakamataas na kasiyahan natin. Lahat ng bagay ay mas mababa, walang hihigit sa kanyang kagandahan, walang hihigit sa kanyang kadakilaan, walang hihigit sa kanyang kahusayan, at kapangyarihan siya lamang ang makakapagbigay sa atin ng ganitong kasiyahan. Ano ba itong kasiyahan na binibigay ng Diyos? Pinahayag po ng Diyos ang kanyang kagandahan, ang kanyang kahusayan, ang kanyang kadakilaan at kapangyarihan nang ipadala niya ang kanyang bugtong na anak upang iligtas tayo sa ating mga walang ibang natatangi at matuwid upang tayo ay mapawalang sala sa ating mga kasalanan. Walang tatanggapin ng Ama. Hindi tayo tatanggapin. Magtataka tayo, bakit tayo pinapasok sa bulwagan ng hari? Bakit? Kung tayo ay makasalanan at marurumi tayo sa harapan ng Ama, bakit niya binuksan ang bulwagan ng hari at pinapasok ang mga makasalanan? Asan ang kasiyahan doon? Ang kasiyahan ay ito. Dahil walang tatanggapin ang Ama sa kanyang harapan, kundi si Jesus lang. Therefore, si Jesus lang ang makakapagtubos sa atin. Walang ibang pwedeng pumagitna. Galit ang Diyos sa tao dahil sa ating kasalanan. Yun yung problema natin. Siya lang ang gumanap para sa ating katubusan. Ganyan ang kagandahang loob ng Diyos. Imbis na tayo ang gulpihin, imbis na tayo ang patayin, sabi nga, di ba? Ano ang kabayaran ng
Kasalanan? Kamatayan. And yet tayo in our humanness, in our humanity, we cannot even pay for our sins. It is not enough. Death is not even enough. Pero yun ang hinihiling. Hindi natin kayang bayaran ito. In God's goodness, ang binigay niya yung kanyang anak. Yung kanyang buktong na anak. Siya ang tinanggap sa harapan ng Diyos. Siya ang tinanggap na tutubos sa atin. At dahil tinubos niya tayo, siya lang ang may karapatan na magbukas ng malaking pintuan ng kaharian. Walang iba. Siya lamang ang may karapatan na ihatid tayo sa harapan ng Ama. Siya lamang ang may karapatan na magturo sa atin kung paano tayo haharap sa Ama. Sapagkat siya ang nag-alay ng kanyang buhay. Siya ang nagmula sa kaitaas-taasan. Siya po ang nakakakilala sa Ama at bumaba para sa atin. Kaya kailangan natin ang hari. Kailangan natin ang kanyang pagpapala. Kailangan natin ang pagpapawalang sala. Kailangan natin na mapalaya tayo sa ating mga kasalanan para mabuhay tayo sa Diyos. Kailangan natin ang pagkukup sa kanyang sambahayan. Kailangan natin ang kanyang pag-iingat at patnubay hanggang sa marating natin ang kaganapan. Yan ang kasiyahan na binibigay niya. Sa pananalangin at pag-aayuno, God is calling us to expect a reward from Him when we faithfully obey, because He Himself is our reward. Sabi nga sa Romans 11:35 and 36, "For who has first given to Him, that it might be paid back to Him again?" Wala. For from Him, therefore, kung wala, then ano ang ine-expect sa atin? Ang ine-expect sa atin ay luwalhatiin siya. For from Him, and through Him, and to Him are all things. To Him be the glory forever. Amen. And so as we find Him to be our highest desire, our treasure, and our supreme joy, He intends to be glorified in all things and all of life. Isa puso po natin ang mga bagay na ito at luwalhatiin po natin ang ating dakilang Panginoon. Tayo na lang. Our dear Lord, we thank you for revealing to us your heart, showing us, dear Lord, your desire to bless your people so that you would be our treasure, our supreme joy in all of life. Thank you, dear Lord, for also revealing to us that though we were yet sinners, Christ died for us. And in this, dear Lord, you were glorified. And you want us, dear Lord, to also experience the blessings that Christ has earned for us, so that our joy might be full. O Lord, forgive us for our sins. We confess, Panginoon, na we confuse ourselves, Panginoon, with the joy that the world gives. That this is a blessing from you. That these are blessings from you. While it is true that many of the things we enjoy, Panginoon, and experience in the world are indeed good gifts from you, we tend to corrupt them. In our sin, Panginoon, we misuse them. We abuse them. And we elevate them, Panginoon, to positions and purposes for which they were not created. We make them as gods in our lives. We make them our supreme joy when they cannot
satisfy our longings and desires to be eternally with you. And so, hiling namin, Panginoon, sa umagang ito, na linisin niyo po ang aming mga puso. At bigyan niyo po kami, Panginoon, ng panibagong mga pagnanais. Na makilala ka, na luwalhatiin ka. Mga panibagong pagnanais na makita ka sa walang hanggan at makasama ka. You created us, Panginoon, for your joy. You created us, Panginoon, in your image and likeness. You created us to reflect your glory. And so we pray, dear Lord, that may your kingdom come and may your will be done on earth as it is in heaven. Grant that your people, dear Lord, would speak about your wonderful works and your greatness. That many would hear, and that their eyes would be open to the truth. That you are a loving God. That you loved us so much that you sent your word, your truth, your Son to die for us, so that we who were once sinners might be justified in your presence. We who were once sinners might be forgiven of our sins. So that we who were once sinners and rebels would be given new life. So that we who were once enemies would be made your sons and daughters. And that we would be happy in your presence forever and ever. And so we thank you, dear Lord, for these blessings you have given your people today. Grant us, dear Lord, to walk in faith. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Amen. Ngayon po ay dadako po tayo sa Ministry of Tithes and Offering. Ayon po sa 2 Corinthians chapter 8 verses 1 to 9. We want you to know, brothers, about the grace of God that has been given among the churches of Macedonia. For in a severe test of affliction, their abundance of joy and their extreme poverty have overflowed in a wealth of generosity on their part. For they gave according to their means, as I can testify, and beyond their means of their own accord, begging us earnestly for the favor of taking part in the relief of their sins. And it's not as we expected, but they gave themselves first to the Lord, and then by the will of God to us. Accordingly, we urge Titus that as he had started, so he should complete among you this act of grace, but as you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in all earnestness,
in our love for you, see that your excel is in this act of grace also. I say this not as a command, but to prove by the earnestness of others that your love also is genuine. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you by his poverty might become rich. Tumayo po tayo. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above in heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Ay, kay manalangin. Ama namin nasa langit, kami po ay muling lumalapit sa iyo sa umagang ito. Kami nagpapasalamat sa mga biyayang pinagkaloob ng bawat isa. Patuloy niyo pong ingatan ang mga tao narito sa kanilang tahanan upang maabot sila ng inyong mabuting balita. Salamat, Panginoon, sa ibinigay ng bawat isa na magamit namin ito sa pangangailangan ng aming iglesia. Salamat po, Panginoon, sa salita ng Diyos at sa mensahe na aming narinig sa umagang ito. Dalangin namin, Panginoon, na may isa pang buhay namin at may share po sa hindi pa nakakarinig, Panginoon. Patuloy kami magpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Sa pangalan po ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ngayon naman po mga kapatid at kaibigan, purihin po natin ang ating Panginoon at tanggapin ang kanyang pagpapala. Now to Him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long ages past, but now is manifested by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the eternal God, has been made known to all the nations, leading to obedience of faith, to the only wise God through Jesus Christ, be the glory forever. Amen.